Amen. Hallelujah. So tayo po lahat ay tumayo. Let's stand up once again. Let's continue to declare our identity in Christ. In Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. Sabi mo sa kaliwat sa kanan mo, blessing ka talaga sa akin. Okay. Kahit Jollibee, okay na ako mamaya. Okay? Praise God. Sige po, let's continue to declare, in Christ, I am confident that God will finish the good things that He has started in my life. In Christ, I am devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. In Christ, I am empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected, and no weapons of the enemy shall prosper against me, for Jesus' blood covers me. In Christ, I am forever grateful for His love, amazing grace, everlasting life, unlimited favor, and overflowing provisions. I believe and declare I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared. My mind will be renewed. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. And I declare, lahat ng mga binanggit ninyo ngayon ay mangyayari sa inyo. Hallelujah. In Jesus, let's continue to remain standing for the reading of the Word. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms, because we are united with Christ. Even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Christ Jesus. Jesus wanted to do, and it gave Him great pleasure. Let's all bow down our head and pray. Hallelujah. Spirit of the living God, fall afresh on me. Use me to share you wisdom. Wisdom that comes from you. At hayaan mo, Panginoon, ang bawat salita na ay pumaririnig, ito po ay tumimo sa aming puso. Patuloy na maglinis ng aming pong isipan, ng aming pong buhay, O Lord, at kami po ay lubusang mabago para lamang sa iyong kalulatian. Ito ang aming samod na langin. Sa ngalan ni Jesus, ang lahat na nagmamahal sa Jesus magsabi ng Amen. Amen. Sige, malakpakan ng si Lord. Hallelujah. We can be seated once again in the presence of God. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, masarap po minsan na tumatayo, umuupo para hindi ka nakakatulog. Okay? Alam ko, iba sa inyo ay pagod, pero ako pinatutuwa dahil kayo naririto muli para magpuri sa ating pong Diyos. And we believe, lahat naman po tayo naniniwala na pagka tayo po lumalapit po sa presensya po ng Diyos, tayo po yung nagkakaroon po ng kakaibang kalakasan. Amen? Hallelujah. Nagkakaroon po tayo ng kagalakan. Minsan meron po tayong mga kalungkutan, mga problema po mapasok sa ating pong isipan, pero once na tayo po yung nasa gawain po ng Panginoon, hallelujah, tayo po ay nagkakaroon po ng kasiyahan. Amen? Sino po dito yung nagagalak na rito sa tahanan ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po, kanina po, na-share ko na po ito. Meron po isang lawyer, ano po? Gusto po niya magbasa po ng will, ng testament, para po doon sa namatay. Yung namatay po, mayaman po yun, at tanda na at walang anak. So, ibig sabihin, yung po mga pumunta ay yung mga kamag-anakan lamang. Okay? At yung mga kamag-anak po ng lawyer nito, alam niya na hindi naman po masyadong generous, greedy. Okay? Tulad sinabi po natin kanina, greedy, mga sakim. Kaya yung binabasa ng lawyer, yung will nung namatay, sabi niya, ako, si Pablo Batumbakal, okay? May-ari ng maraming kumpanya, mayaman, ay binenta ko ang lahat ng aking ari-arian at ginasta ko ang lahat ng ito. At wala pong natira sa kanila. Amen? Hallelujah. Praise God. Alam niyo po, ang mga tao ay
naturally ay meron pong greed. Amen? Kaya nga po, yan po yung nais pong i-break po natin sa ating pong buhay. Yan din po yung nais na i-break ng Panginoon sa ating pong buhay. Palagi pong pinipreach ng ating pong Panginoon, napakarami pong teaching ng ating pong Panginoong Jesus about money. Bakit? Kasi alam niya na ang pera ang siyang magiging karibal ng kanyang pagiging Panginoon sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Kaya po ang ating pong Panginoon, hindi po siya greedy, He is generous. Binayaran niya ang lahat ng ating pong mga pagkakautang. Hindi siya yung may utang, tayo yung may utang, pero siya po yung nagbayad. Okay? At hindi lamang po niya binayaran, sineshare niya po ang lahat-lahat ng kanya pong mga minana sa atin pong Ama. Amen? Hallelujah. Kaya ang ating pong Panginoon, He is really something, He is different. Okay? Kakaiba po siya talaga. Okay? Kaya siya ang ating pong Panginoon, siya po yung ating pong ginagaya. Sabi nga po ni Apostle Paul, imitate me as I imitate Christ. So, gayahin po natin ang ating pong Diyos sa pamamagitan ninyo, sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Heso Kristo. Amen? Alam niyo po, ang isa pong tao, wala pong silbi yung kanya pong ipapamana habang siya ay nabubuhay. Tama po? Okay, so kaya nga pong ating pong Panginoon, siya po yung namatay para magkaroon po ng epekto yung ating pong mga mamamanahin. Okay? Yung ating pong inheritance sa pamamagitan po niya. At siya po ay muli pong nabuhay para sa kalangitan ay meron po tayong lawyer na kung saan ay ang kanya pong mga will, ang kanya pong mga testament ay magkaroon po ng sakatuparan at ito po ay ating pong matanggap. Amen? Hallelujah. Nakakasunod po ba tayo? Okay, so yun sa katupan, talaga nakita ko nga, tumatalino ka na ngayon. Okay, praise God. Okay, sa Ephesians, alam niyo po, there are some books in the Corinthians. Actually po, there are churches. There's the book of Corinthians, book of Romans, book of Galatians, and there's a book of Ephesians. At wala pong nakakaalam ng no one understands wealth much better than the people of Ephesians. Yung mga taga-Epeso, alam po nila kung ano po ibig pong sabihin ng yaman. Okay? Ang kanila pong sahig ay para pong mga marble street po yung kanila pong there's a story, yung kanila pong wall. Yung kanila pong wall ay napakalapad na kung saan ay po pwede pong tumakbo ang kabayo doon po sa wall, sa ibabaw. At napakarami po nilang mga cheddar, napakarami po nilang mga arts. Mayaman po sila. Pero nagulat sila dahil nung dumating po si Apostle Paul sa lugar po ng Epeso, ang ipinangaral po ni Pablo ay kayamanan na hindi pa po nila naririnig. And it blew their mind. Okay? At ano itong kayamanan nito? Ito po yung kayamanan na walang iba kundi ang ating pong Panginoong Heso Kristo. Okay? Ang kayamanan ng ating pong Diyos Ama na ibinigay po niya sa atin. Okay? In the fullness of His grace, we receive blessing after another because the God that we praise, ang Diyos natin po sinasamba, ang Diyos natin po pinupuri, ang Diyos natin po pinapasalamatan, He is the God of all riches. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, ang Diyos natin mayaman. Okay, hallelujah. Kaya po ang Diyos po natin na mayaman, kanya pong mga anak ay mayaman din. Amen. Not in terms of money, but in terms of what? In the terms of inner riches. Okay? Ang isipan po natin palagi, pagka marami kang pera, mayaman ka. Actually, ang tinitingnan po ng Panginoon ay mayaman po tayo in the inside. Pagka mayaman ka in the inside, yung pong nasa labas ay sigurado pong lalabas po yan. Sigurado mamumunga ka. Bakit? Kasi meron na naitanim sa iyo eh. So kinakailangan meron pong mabakbak po sa atin, meron pong matanggal at papalitan po ng bago. Wala pong iba kundi ang kayamanan ng Diyos. Walang iba kundi ating pong Panginoong Heso Kristo. Okay? So marami po mga tao naniniwala po sila. Marami po naniniwala na kung marami kang pera, liligaya ka. Di ba? Tama po? Sino po yung naniniwala na pag marami kang pera, liligaya ka? Okay. Amen. Yung iba, ayaw sumagot. Okay. Okay, pero marami pong ganyan. Na pagka yumaman ako, sigurado ako na yung pinakamasayang tao sa buong mundo. Okay? Pagka napromote na ako na magiging masayang pagka nakapag-asawa na ako na yung magiging pinakamasayang tao sa buong mundo. Okay? Minsan pa marami tayo mga, kung saan po nanggagaling yung joy. Okay? At, pero, time and again, alam niyo po, marami pong mga panahon, yung pong mga mayayaman, mga bilyonaryo, sila po yung may pinakamiserableng buhay. Okay? Kasi,
Akala nila yun ang sagot eh. Kahit nga si Jim Carrey, sinabi niya yan eh, kung inaakala mo na yaman at popularity ang susi ng kasayahan o kaligayahan, ay nagkakamali ka. Si Jim Carrey, kilala niyo po? Okay, halo, hindi po pagkain yun, ha? Okay, tao po yun, artista po yun. Okay? Tignan po natin yung mga anak po nila, anak po ng mga mayayaman. Hindi po ba namumuhay sila sa luho, pero wala naman po direksyon ng kanila pong buhay. Okay? Kadalasan, ang kanila pong buhay, they just live without purpose. They live for pleasure. At minsan, ginagamit pa po nila yung yaman nila para sirain ang buhay ng iba. Okay? Kaya ako, I don't want anything. Ayoko po ng mga bagay na hindi po nanggaling po sa Diyos. Sabihin nga po natin, sabi-sabi yan, ayoko ng mga bagay na hindi nanggaling sa Diyos. Okay, amen. Bakit po? Kasi po yung mga bagay na hindi po nanggaling sa Diyos, ay praise God, nalipat. Okay? Yung mga bagay na hindi po nanggaling sa Diyos, akala po natin magbibigay po ng kasiyahan. Ang ibibigay po nila ay kalungkutan. Yung mga bagay na hindi po nanggaling sa Diyos, akala po natin makapagbibigay po sa atin ng blessing. Actually, ibibigay po sa atin yan ay kabigatan, burden. Okay? Yung mga bagay na hindi po nanggaling sa Diyos, ang akala po natin magbibigay po sa atin yan ng kapayapaan, magbibigay po sa atin yan ng kaguluhan. Kaya napakahalaga na malaman po natin na pagkawala pa, ibig sabihin, hinahanda pa ni Lord para sa iyo. Okay? Kaya sabihin sa kaliwat kanan mo, kaya maghintay ka lang. Okay? Amen? Hallelujah. Okay, so alam ko, kung meron man tayong pagpapala na nais na makamit sa ating Panginoon, ay yung, siyempre po, yung blessings talaga na nagmumula po sa Diyos. Hindi po yung blessings na nagmula lang sa atin, nagmula lang sa kung kani-kaninong tao. Kung meron mang pagpapala na nais nating makamit, yun po ay nagmula po sa Panginoon. Bakit po? Because the blessings of the Lord makes us rich and He adds no sorrows to it. Proverbs 10:22, ang pagpapala ng Diyos ay nagpapayaman at ito ay walang kasamang kalungkutan. Amen? Hallelujah. Kaya napakasarap po ng isa pong Kristiyano na pinagpala na, masaya pa, maganda pa, gwapo pa. Amen? Hallelujah. Amen? Okay, hindi mo ba? Masaya ka na, may pera ka pa. Di ba? Ikaw yung palagi, sige, kain tayo. Di ba? Napakasarap po ng ganong klase ng Kristiyano kasi blessing eh. Galing kay Lord eh. Amen? At alam natin na pagka tayo naging pagpapala sa iba, mas lalo pang maraming blessing ang ibibigay ni Lord sa ating buhay. Okay? Hallelujah. Alam niyo po, ang pera po is not evil of itself. Ang pera hindi naman po talaga masama. Ang 10 sa kamay ng kriminal, sa kamay ng rapist, sa kamay ng mamamatay tao, ay pareho din naman yung 10 sa kamay ng isang pastor. Sa kamay ng mga anak niya. Tama po, parehas lang naman eh. Tama po? Kaya nga lang po, ang pagkakaiba lamang po ay ano po, ang pagkakaiba, the love for money is the root of all evil. Hindi po pera. Okay? Hindi po ugat ng kasamaan yung pera. Ang pera, ginagamit po natin yan. Pagbili ng mga bagay na kailangan sa church, ang pera kailangan natin yan. Pambili ng mga pagkain. Pagka may love feast tayo, okay? Yung mga inupuan ninyo, kailangan ng pera niyan. Amen? Kaya po ang pera is not the root of all evil. It is the love for money, ang pagmamahal sa pera. Okay? Yun po ang nagiging dahilan ng pagiging masama. Okay? Kaya ikaw, ako, tayong lahat na naririto, no? Dapat po tayo, we should always be connected to the God of all riches. Okay? Bakit? Kasi pagka binigyan ka ng Panginoon, wala pong kasamang lungkot. Kasama po niyan ay kagalakan, kasama po niyan ay kapayapaan, ang kasama po niyan ay mga bagay na mas lalo ka pang higit na magagamit ng ating po Panginoon. Amen? Kaya po dapat po palagi po tayong magkasalamat. We were born again. Bakit po? The Holy Spirit, ang banal na santong Espiritu na nananahan sa atin, sa ating pong puso, ay nagiging dahilan para magkaroon po tayo ng panibagong adventure. Okay? And it is a privilege that we have an adventure discovering our riches in Christ. Sabi dito, sabay-sabay po natin basahin. So we praise God for the glorious grace
He has poured out on us who belong to His dear Son. Tayo po'y nagpupuri po sa Panginoon dahil kaninang umaga nagising ka. Amen? Tayo nagpupuri sa Panginoon dahil meron tayong tinitirhan. Amen? Kahit na nasa taas ka lang, okay lang yun, di ba? Naka-aircon ka naman eh. Tama? Tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil kumakain ka ng mas higit sa 3 beses sa isang araw. Amen? Tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil hindi mo kinakailangan palaging naka-face mask o naka-face shield. Di ba ba? Sa Pilipinas, ang init-init, naka-face shield pa sila. Tayo nagpapasalamat dahil hindi natin kinakailangan ng oxygen. Di ba? Na nakapasok yung isang hose sa ating ilong para lamang tayo ay huminga. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil tayo ay meron trabaho. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon, di ba? Dahil meron ka pamahid sa mukha mo. Di ba? Meron kang pambunot ng kilay mo. Amen? Tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil 1 taon ka lang walang trabaho, pero ngayon may trabaho ka na. Nagkaroon ka pa ng flat. Amen? Hallelujah. Palakpakan mo ng Panginoon. Bakit? Dahil sa kabutihan ng Panginoon. So we should never stop praising God. We should never stop worshiping Him. We should never stop thanking Him for all His goodness in our lives. Okay? Hallelujah. And then, sabi doon, glorious grace. Alam niyo po ba ibig po sabihin ng grace? It's a Greek word of, ang word po niya is charisma. Okay? Kaya pagka charismatic, gracious yan. Okay? Hallelujah. Si Cha, charisma lang ang pangalan ni Cha. Okay? Kaya very gracious si Cha. Okay? Ano ba ibig sabihin ng grace? Yung grace is a quality within a thing. Meron po siyang kagandahan. Sa likod noon ay meron siyang kagandahan na minsan hindi po natin nakikita. Di ba? You can still smile. Kahit na paubos na yung budget mo. Di ba? You can still smile. Kahit na ikaw ay napapagod. Di ba? You can still smile kahit na meron ka mga problemang kinakaharap sa buhay mo. Ibig sabihin nun, that is grace. Okay? Yun yung biyaya ng Panginoon sa atin pong buhay. And then, tandaan po natin palagi, grace is a gift. Ito po ay regalo po ng Diyos. It is a favor. Ito po ay pabor na nagmumula po sa Diyos. Pabor na talaga po niyang ibinigay ng malaya sa bawat sa po sa atin. And this is the main reason that why we are serving. Hindi po natin binabayaran ng Diyos. Okay, hindi po natin siya kayang bayaran. Bayaran natin siya na ating tithes? No, it's not our payment. Bayaran natin siya na ating service? No. It's not our payment. Bayaran natin siya na ating pag-worship? No, it's not our payment. Okay? We serve God, we worship God, we praise God, we give to God. Why? Ano pong reason? Bakit? Because of our gratitude. Dahil tayo po ay nagpapasalamat sa lahat-lahat ng mga biyayang Kanyang ipinagkaloob sa atin. Amen? Hallelujah. Praise God. Sige, palakpakan si Lord. Kaya ibig ko sabihin mga kapatid, the more that you give your time, the more that you give your offering, the more that you give your talents unto Him, ibig sabihin nun, mas lalo mong nararamdaman ang lawak ng biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya po napakahalaga, that we should always focus on the grace of God in our life. Pagka nag-focus ka sa biyaya ng Diyos sa iyong buhay, mga kapatid, hindi ka na magiging reklamador. Tithes na naman. Offering, wala na nga akong budget. Puro practice naman ito. Puyat na ako. Di ba? Mawawala lahat ng reklamo mo pagka nalaman mo kung gaano kayaman ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Kaya napakahalaga na that we should always fix our eyes on the unlimited favor of God. At pagka sinabi po unlimited favor of God, mas lalo ka patatanggap ng mga biyaya ng Panginoon. Hallelujah sa iyong buhay. Okay? Sabi dito, He has poured out on us who belong to His dear Son. Sino po dito yung nakay Kristo na talaga? Okay, amen. Sabi dito, kung ikaw ay nakay Kristo, ibig sabihin nun, ibubuhos niya ang iyong biyaya sa iyong buhay. Amen? Hallelujah. Maniwala ka lamang that you are a recipient of His favor. You are a recipient of His favor for your family. You are a recipient of His favor for your finances. You are a recipient of His favor for your career. Amen? Hallelujah. Wala na po tayong gagawin. Amen? Hallelujah. Kundi paniwalaan lamang po natin ang Kanyang biyaya sa ating buhay. Amen? Praise God. Okay? So, sabi dito, sige po, sabay po natin basahin. He is so rich in kindness and grace so that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sin. Okay. Sino po dito naniniwala na ang Diyos ay talagang mayaman? Okay. Amen. Ang mayaman po ang Diyos, kaya wala po sa Kanyang kulang.
Kung meron man pong nagkukulang po sa atin, kinukulang man po tayo ng oras, kinukulang man po tayo ng finances, ibig po sabihin, hindi po kasalanan ni Lord yun. Tayo po yung nagkukulang ng pagtitiwala, tayo po yung nagkukulang ng pananalangin, tayo po yung nagkukulang ng pananampalataya lamang sa Kanya. Para po tayo makumbinse, ano po, that we can receive great riches from God. Ano po, paano po, ano po yung dapat po nating gawin? We must be confident. We must first be confident na na ang Diyos, okay, that the God of all riches ay kaya niyang ibigay ang lahat-lahat ng pangangailangan mo. Amen? And then the next verse po, once again po, sabay-sabay mo natin basahin. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Declare nga po natin, I am blessed in Christ. I am blessed in Christ. I am abundantly blessed in Christ. Okay? Ngayon po, nais ko lamang po ipaliwanag. Kasi po, minsan po, nagugulang po tayo. Ano ba talaga yung spiritual blessings? Okay? Pagka sinabi po spiritual blessings, ibig po sabihin, in the heavenly places in Christ. Ibig po sabihin ng spiritual blessings. Sino po dito yung nakakita ng Espiritu? Wala. Tama? Kasi po, pagka sinabi pong spiritual, hindi po nakikita yan. Pagka sinabing physical, ayan, nakikita natin. Ayan, nakikita mo yung katabi mo? Nakikita mo yan? Okay. Pero ang Espiritu po, hindi po nakikita. Pagka sinabi po spiritual blessings, yun po yung mga bagay na atin pong hindi nakikita, pero napakagaganda. Ligaya, nakikita po ba natin ang ligaya? Hindi. Ang kapayapaan, nakikita po ba natin? Hindi. Hindi po ba? Ang kabutihan, nakikita po ba natin? Nakikita natin pagka ito po'y ginawa na. Tama po? Yung prutas, yung bunga ng Banal na Santong Espiritu, they are the spiritual blessings in the heavenly realms. Yung pagiging matuwid, pagiging generous, pagiging peaceful, yun po yung mga spiritual blessings na sinasabi ng verse na ito. Okay? So, ano po? The foundation for all of our blessings in Christ is, ano po? Unang-una sa lahat, God is blessed. And He is not poor. And He is the owner of everything. Siya po yung may-aari po ng lahat po ng bagay. At ang Diyos po, pinahiram niya naman po sa atin ang lahat ng mga resources na nakikita po natin. Yung cellphone mo, madadala mo ba to pagka wala ka na dito? So, hiram lang natin. Tama? Yung mga property po natin, pera natin, damit natin, wag natin, lumang wag natin, di ba? Yung mga LV natin. Hindi natin madadala yan. Tama po? Okay, so ibig sabihin, temporary lamang ang pagpapagamit ng Panginoon sa mga bagay na akala natin ay pag-aari natin. Okay? At tandaan po natin palagi, God is all-powerful, God is capable, and He is always able to provide everything for all your need according to His riches in Christ Jesus. And God has control over His resources. Siya po yung may control ng lahat ng resources. Okay? And then, gagawin po niya, He can and will do what He says He can and will do. Diyos siya eh. Di ba? When it comes to blessings and the transfer of wealth. Okay? Amen. Sabi mo nga sa mo, I am a recipient of the transfer of wealth. Okay, amen. Hallelujah. Ano nyo po, sa minahan po, ano po? Gold mine, silver mine, mga minahan, mga mamahaling mga bato, minahan ng mga mamahaling mga bakal, gold, diamonds, okay, kahit na po yung mga langis. Wala po nagmimay-ari niyan. Nagmimay-ari din po niyan ay ang ating pong Diyos. Okay? Hallelujah. Kaya they don't own anything. Ang tao po, they can never truly own any of the earth's resources because every resources is created by God. Kaya po sa Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Okay? Sino po dito yung nakatira sa mundo? Okay, so pag-aari ka ng Diyos. Okay? Okay? Amen. Alam niyo, mas maganda po maging pag-aari ka ng Diyos. Kaysa maging pag-aari ka ng kaaway ng Diyos. Di ba? Amen? Amen. Alam naman po natin yan, di ba? Hindi naman po natin yan
pwedeng, hindi na po na natin kinakaila isa-isahin. Okay, na dati ay ganun ka, pero ngayon ay ganyan ka na. Di ba? Di ba dati? Okay, bahala na kayo mag-isip kung sino ka dati. Okay. Ako, alam ko kung sino ako dati. Amen? Okay, so bahala na kayo. Okay? Amen. So behind every transaction and every transfer of wealth on this earth are ability, spiritual blessings, ideas, invention, innovation, and energy. Okay? Yan po yung mga spiritual blessings ng Panginoon. Kaya huwag kayong mananalangin ng pera. Panginoon, pera. Pera, Lord, pera. Okay? You pray for ideas. Diba? You pray for energy para maging masipag ka. Diba? You pray for invention. Diba? Maka-invento ka ng isang klase ng fertilizer. Diba? And then you pray for innovation. Di ba? Innovation, ano yung innovation? Yung puto, dati puto lang eh. Pero ngayon meron ng puto paw. Di ba? May laman sa loob. Di ba? And then meron pang puto plan. Di ba? Merong leche plan sa ilalim. Di ba? So, mag-invento ka. Di ba? Puto pig. Okay. Ano ibig sabihin nun? Puto na meron pinipig. O, di ba? So, ibig sabihin, you should be innovative. Magkaroon lamang po tayo ng innovation. Innovation, ibig sabihin, existing na, pinaganda mo lang. Pinaayos mo lang mga businesses na existing na pero pinaganda mo lang. Okay? Alam niyo po si McDonald, hindi naman po talaga siya yung owner ng McDonald. Hindi po siya yung creator ng McDonald. Ang pangalan po ng owner ng McDonald ay si Jim Croc. I think, And then, nakalimutan ko na, okay, parang ganun. Okay? Sounds similar. Ang may-ari talaga ng McDonald ay walang iba kundi yung McDonald Brothers. Pero yung yun ngayon, na owner ng McDonald, I don't know, Jim Croc or whatever. And then, siya lamang po ay nagtitinda po ng yung blender para po sa milkshake. Yun po yung kanya pong business. So nagulat siya sa isang state ng Amerika, umorder sa kanya ng 6. Sabi, anong klaseng restaurant? Yung order ng 6. So naging curious siya, so binisita niya yung lugar ng McDonald's. At yung McDonald's, nakita niya kung gaano ka-organize yung restaurant ng McDonald's. So ang ginawa po niya, binili niya po yung McDonald's at kanya pong in-apply. Okay? Pinili niya po at yun po yung kanya pong naging business. Okay? Then pagkatapos po noon, nag-innovate pa po siya. Meron po nagtanong sa kanya na, ang business mo ba ay, ano ba ang business mo? Alam ko, ang business mo, food service management. Food service ka, nasa food service ka. Sabi niya, hindi yan ang business ko. Ha? Paano nangyari? Hindi, tinda ka ng mga soft drinks, mga milkshakes. Ang business niya po, alam niya po kung ano po, aside from the McDonald's, real estate. Di ba? Nagtayo siya ng isang McDonald's dyan. Nagmamahal po, binili niya po yung lupa, nagtayo siya ng maliit na McDonald's, and then, yung mga lupang katabi doon ay tumataas na. Ganon din po pag nagkaroon ng SM. Kaya yun na rin po ang business ni SM. Nagtitinda po siya ng mga condominium, SMDC, sa gitna nun ay SM. Si Ayala, ganun din. Okay? Amen? Okay, business lesson. Okay, praise God. So, lahat po ay pag-aari po ng Diyos. Kaya kinakailangan po, balik po tayo, mag-innovate po tayo. Mag-innovate po tayo. All are owned by God because all are created by God and imparted by God. So ang demonyo po wala pong pag-aariyan. Magnanakaw po ang demonyo, okay? Tayo po dapat ang nagmay-ari ng mga kayamanan dito, pero since na tayo po ay nalinlang ng kaawa yung ating pong unang magulang, and then naipasa po yung kasalanan na yun, ang demonyo ay patuloy tayong nilililang, patuloy po tayong dinadaya. Okay? Kaya po napakahalaga na patuloy po nating malaman ang katotohanan. Kung sino tayo kay Kristo, malaman po natin ang katotohanan. Kung ano po ang pag-aari po natin, hallelujah, at maibalik po sa atin, mai-restore po lahat ng mga bagay na ninakaw ng demonyo sa ating pong buhay. Amen? Hallelujah.
Kaya po ang kriminal, wala po naman siya pag-aari. Pag ninako niya, kanya na. Hindi niya po pag-aari yun. Ang mga gangster, hindi po nila pag-aari ang neighborhood. Kaya dapat po, we should be fighting spiritually. Okay? Para po maklaim po natin ang mga bagay na ninako po ng kaaway. Okay? Kaya po, napakahalaga, that we should always have our fight. Hallelujah. Kunin po natin what is rightfully ours. Okay? So no one can force the hand of God or rightful claim to the things He has created. Wala pong pwede pong kapagpwersa sa Diyos, okay, na kung ano po yung kanyang dapat na gawin. God is God. Hindi po natin pwede pilipitin ng kamay ng Diyos. Panginoon, ang tagal na ng pinapanalangin ko, bakit wala pa? Tama? Nagtatights naman ako. Nagseserve pa. Kakabit pa nga ako ng speaker. Nag-aayos ng silya. No. Hindi po natin pwede pilipitin kamay ng Diyos. Okay? Hindi po dahilan na nag-church ka na nag-church. Okay na? Okay? It's the attitude of the heart. Ang unang inaayos ng Panginoon ay ang ating pong puso. Puso na dapat tayo ay palaging nagpapakumbaba. Okay? Sino po dito mga anak ng Diyos? Okay, we are all His family. At pagkapamilya ka ng Diyos, siyempre, iba. Di ba? Yung mga outsider, hindi nila alam kung ano yung nangyayari sa pamilya. Tama po? Hallelujah. Kaya po, pribileyo po tayo na makilala po natin ang Diyos in an intimate way. Okay? Alam niyo po, ang anak ko po, pagka humingi po yan ng pera, hindi na po yan magtatanong saan manggagaling ang pera. Hindi na po yan magtatanong saan mo kukunin. Okay? Pero naniniwala sila na meron kang ibibigay na pera sa kanila. Okay? So, ganun din po ang Diyos natin. Pagka humingi po tayo, hindi na po natin dapat alamin kung saan manggagaling. Okay? Basta humingi tayo, panampalatayanan po natin na ibibigay ng Diyos ng ayon sa ating pong pananampalataya. Okay? We should never, hindi na po natin kinakailangan i-question ang ating pong Diyos. Pero, mangyayari ba yun? Di ba? Minsan nakatanong tayo, totoo ba yun? Pagka sinabi ng Diyos, sinabi niya. Pag sinabi ng Diyos, siguradong mangyayari. Pero mga kapatid, ang Diyos po ay hindi po konsentidor na Diyos. God sometimes restrain. Dapat minsan po pinipigilan niya po ang kanya pong sarili para ibigay sa inyo ang pagpapala dahil ang pagpapala pagka hindi po nasa tamang oras, ito po ay nagiging sumpa. Kaya napakahalaga na hindi po according sa ating pong timetable, sa ating pong kalendaryo, kundi sa kalendaryo po ng Diyos. Okay? Hallelujah. Diyan po kayo? Okay, bait-baitin nyo ngayon, tahimik ninyo eh. Okay, praise God. So God often withholds blessing and prosperity for us for a season. Okay, season lang yan. Okay, in order to mold our character or to correct wrong attitude. Para mas lalo pang maayos ang ating pong isipan. Okay, baka mamaya bigyan ka ng 1 milyong pataka ni Lord, di ba? Baka mabaliw-baliw ka. Hindi mo na nagamit dahil nabaliw ka nga. Di ba? Tama. Mamaya, hindi ka pa nakakalayo ng bangko, na-hold up ka na. Nasaksak ka kaya o whatever, di ba? So, God has His own reason para po tayo ay Kanya pong pagpalaan. Pagka dumating na yung blessing niya, ano po? Mature na tayo para i-handle ng tama. Okay? Hallelujah. Kaya yung maliit na hawak mo, be mature. Ingatan mo. Gamitin mo i-manage mo ng tama. Okay. Sweldo mo, 5,000. Ang gastos mo, 6,000. Di ba? So, ibig sabihin, paano mangyayari na bibigyan ka ng Panginoon na malaki? Okay? Hallelujah. Alam niyo po, ang pera po, hindi po makapagpapabago ng attitude po natin yan. Yung bubuti ka, pabibilisin lang yan kung sino ka sa mga sandaling ito. Ibig sabihin nun, kung ikaw ay manginginom, pero walang manginginom dito. Just in case lang, kung merong manginginom dito, dumami pera mo, tignan mo yung bahay mo. Punuin mo ng mga iba't ibang klase ng alak. Tama?
Kung mahilig ka sa gadget, di ba? So anong gagawin mo? Pagka nagkapera ka, bibili ka pa ng mas maraming gadgets. So, ibig sabihin, pabibilisin lang yan. Kung ikaw ay sugarol, di ba? Pabibilisin lang yan. Okay. Di ba? Laman ka ng casino. Di ba? Ngayon, nasa Winda, ay bukas punta naman ako sa Galaxy. Ay, sa susunod, punta naman ako sa Lisboa. So, kaya minomold ng Panginoon ang ating pong karakter. Amen? Hallelujah. Para pagka ready ka na. Okay, ito ready na tong anak kong to. Ang dami na nabago dito. Bibigay na ni Lord ang blessings mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ready na ako. Okay. Okay. Hallelujah. Kaya nagtiwala tayo kay Lord. Hallelujah. Kahit matanggap mo yung mga bagay na pinanalangin mo. Hallelujah. Kahit natanggap mo o hindi mo pa natatanggap, hindi sasama ang loob mo dahil naunawaan mo kung sino ang Diyos na sinasamba natin. Kung sino yung tatay na tinatawagan natin. Amen? Kaya hintay-hintay lang. And then He has showered His kindness on us along with all wisdom and understanding. Amen? Sino po dito yung nagsha-shower na may payong kang dala-dala? Okay? Wala. Tama po. So, ganun din. Ang ating pong pagkapupunta pa sa harapan po ng Diyos, sabi po sa Bible, di po ba, pagka ikaw ay magbibigay ng iyong alay sa altar, siguraduhin mo na lahat ng mga kapatid mo na meron kang sama ng loob, pinatawad mo. Okay? Para yung ang hindi pagpapatawad, ang galit sa kapwa, para po yung payong. Pag nag-shower ang Panginoon, pag nagbigay ng shower ang Panginoon, ng kanyang kabutihan, ng kanyang biyaya, ng kanyang karunungan, ng kanyang pangunawa, hindi ka mababasa. Nakapayong ka pa. Naunawaan niyo po ibig sabihin? Okay, payong na hindi pa kapatawad, payong ng galit. Amen? Okay, praise God. May natututunan po ba tayo ito? Okay, alam niyo po, praise God, parang bilis ng oras ko ngayon. Okay, praise God. Meron pong robot, ang robot po na pangalan ay, yung unang robot po na babae, taga Hong Kong po ang gumawa. Ang pangalan po niya ay Sophia. At ang pangalan po ang ibig po sabihin ng Sophia is wisdom. Okay? Wisdom. Ano po yung wisdom? Wisdom is nakikita mo at nalalaman mo ang katotohanan. Kaya po napakahalaga that we should always be seeking the truth. The Word of God. Palagi po natin sinasaliksik ang katotohanan. Okay? Kasi po ang demonyo napakadaming pamamaraan para tayo ay mapaglalangan. Para tayo ay madaya po niya. Kaya po napakahalaga that we should always be immersing in the truth of the Word of God para po hindi po tayo madaya, hindi po tayo manakawan, okay, ng kaaway po natin. Okay, and then God has now revealed to us His mysterious plan regarding Christ, a plan to fulfill His own good pleasure. Okay, so baka po sa inyo meron pa po nagtatanong, ano ba talaga yung layunin ng buhay ko dito sa mundo? Bakit ba ako nalikha ng Diyos? Bakit hanggang sa mga sandaling ito buhay pa ako? Ano ba talaga yung purpose ng buhay ko? Ang verse na ito po yung sumasagot. Ang purpose po ng buhay po ninyo ay for His own good pleasure. Hindi ka nalikha ng Diyos para sa sarili mong kasiyahan. Alam niyo po, meron po kaming kinakanta, we may never pass this way again. Okay? Ibig sabihin, hindi na ako dadaan ulit sa kabataan. So, ibig sabihin, lahat ng libangan, lahat ng klase ng libangan, inom, chonky. Sabihin, yun po yung ating po paniniwala noon. Tama po? Na tayo ay nabubuhay sa sarili lamang natin. Pero ngayon po nakakilala na po tayo sa Diyos. Hindi na po tayo nabubuhay para sa sarili lamang po natin. Nabubuhay po tayo para sa Kanya pong kaluguran. Hindi sa pamilya mo, hindi kay pastor, kundi sa ating Diyos lamang. Okay? We worship, we obey, we serve, not for anyone else, but for God alone.
Okay? And this is the plan. At the right time, He will bring everything together under the authority of Christ, everything in heaven and on earth. Okay? Tandaan po natin mga kapatid, we only have one life to live. Hindi ka pusa na siya mambuhay. Okay? Isa lang. We only have one life to live. And that life should be what? Should be dedicated to Christ. That life should be in full surrender under the authority of Christ. Sa ilalim po niya. Siya po dapat palagi yung Panginoon ng all areas ng ating pong buhay. He is the Lord over our family. He is the Lord over our finances. He is the Lord over our time. Because if Jesus is not the Lord of all, He is not the Lord at all. Okay? Kung si Kristo hindi Panginoon ng lahat ng area ng ating pong buhay, hindi po talaga siya ang Panginoon. Tayo pa rin. Kaya po we mature. How? Paano po tayo nagmamature as a Christian? By the amount of our surrender unto God. Okay? Nandiyan po ba kayo? Okay, praise God. Parang malalalim na yata ito, Pastor. Okay, surrender na to. Okay? And then furthermore, because we are united with Christ, we have received an inheritance from God, for He chose us in advance, and He makes everything work out according to His plan. Mga kapatid, walang problema, walang bagyo, walang tao, walang pandemya, walang demonyo makakapigil sa magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pinili ka ni Lord. Amen. Hallelujah. Pinili ka ni Lord upang makatanggap ng mana at lahat ng yaman at pagpapala ng Diyos ay nasa Kanyang pong disposal, and God will give it to you on the right time that He chooses. Amen? Hallelujah. Ngayon, paano matatanggap? Paano po ba natin matatanggap yan? Okay? We can only receive it through faith. Sa pamamagitan ng ating po pananampalataya. Okay? Kasi po wala po tayong bagay na matatanggap nang wala po pananampalataya. Okay? And then, pagka tayo po mayroong pananampalataya, we become receptive. Yung sabihin ng receptive ay bukas tayo sa lahat po ng mga pagpapala ng Diyos. Because God always responds to our faith. Okay? Kaya sino sa atin dito naniniwala na kaya ka pagilingin ng Diyos? Sino dito yung naniniwala na kaya kang i-promote ni Lord? Sino dito yung naniniwala that one day makakapag-asawa ka pa? Hallelujah. Sino dito naniniwala? parang nabulunan nyo iba. Okay? Sino dito naniniwala that one day makakarating ka pa ng Canada? Makakarating ka ng US? Makakarating ka ng Israel? Makakarating ka na marami pang lugar na bansa, hindi lamang sa Taipa. Amen. Amen. Hallelujah. Why? Ano po sikreto? The secret is through faith. In being united with Christ. Okay? Because sabi ni Lord, di ba? He who abides in me and my word. Okay? Tanong mo. Hingin mo ang lahat ng iyong hihilingin. Ito ay aking ipagkakaloob sa iyo. Then, alam niyo po, there's si blind Bartimaeus, sa tinanong siya ni Jesus, naniniwala ka ba na talagang kaya kitang pagalingin? Okay? Bulag siya. Sabi ng Panginoon, and then Jesus touched their eyes, kanya pong mata. Hinawakan po niya saying, according to your faith, be it unto you. Kaya lahat po ng mga bagay na inyo pong hinihiling sa gabing ito, it can be yours. According to your faith, it will be unto you. Alam niyo po, faith accelerates transfer of wealth for us believers in Christ Jesus. Ibig po sabihin ng accelerate, ibig sabihin papabilis. Kaya the more that we grow our faith, the more that we accelerate. Na-accelerate po yung blessings ng Panginoon para ito po ay ating pong matanggap. And then faith also motivates God to release His resources to us. Yun po yung nagbibigay po ng motivation sa Panginoon para i-release niya yung mga bagay na pinagpe-pray po natin. And then faith conditions us to receive them. Yun din po yung nagko-condition po sa atin. Okay? Hindi po takot. Kaya the more you give importance to God, the more you become important to Him. Kaya kung nagbibigay ka, I know that you are giving importance to Him by coming to church. Pero kung lalaliman po natin, let's give importance. Bigyan pa po natin siya ng kahalagahan sa ating pong mga personal time. Sa ating pong time na meron kang tapos ng work, you really devote at least an hour
a day. It's your future. It's your destiny. Para mas lalo pang lumalim ang ating pananampalataya sa Kanya. At patuloy po natin i-build up ang ating pong pananampalataya in our most holy faith. Ibig po sabihin, mga kapatid, let us not just pray in a eye-level prayer. Sabi ko, pray with understanding, but also pray in the Spirit. Yung pray with understanding, yun po yung eye-level prayer. Yung lahat nakikita mo lang. But when you pray, praying in the Spirit, that is a mountaintop level na kung saan ay nakikita mo lahat. Amen? Hallelujah. Yun po yung spiritual prayer. And then, continue to feed your spirit. Continue to renew your mind. Patuloy po natin baguhin ang ating pong isipan. Patuloy po natin baguhin ang ating pong isipan. Patuloy po natin baguhin ang ating isipan. Patuloy po natin baguhin ang isipan. Kaya po, you keep on declaring. Hindi ko pa nakikita? You keep on declaring. Kasi po, there's a power in declaration. At yung ating po mga dinideclare, one day po ay isa po yan sa gagamitin ng Panginoon para mabago po yung ating po mga paniniwala. And then, and Jesus said unto the centurion, Go thy way, and as thou hast believed, so be it done unto thee. Yung centurion, lumapit po sa ating po Panginoon, isa po siyang sundalo, at ang kanya pong anak ay may sakit, pero hindi niya po sinama yung kanya pong anak. At ang nangyari po ay sinabi niya sa ating Panginoong Jesus, sabihin mo lang na magaling na ang anak ko. Ako'y naniniwala na siya ay gagaling. Okay? Kaya, as thou hast believed, so it be done unto you. Anong panalangin ninyo sa gabing ito? Naniniwala po ba kayo na diringgin ng Panginoon ninyong mga panalangin sa gabing ito? Amen? So, kung ikaw ay naniniwala, yun ay mangyayari sa iyo. Amen. Hallelujah. The Holy Spirit and the Word are the dynamic duo God has given us to become superheroes of faith, to become like Jesus. And then, balik po tayo sa Ephesians 1:3. Sabay-sabay po natin basahin. Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Alam niyo po, si Joshua, nung siya po ay nakatanaw sa gilid po ng Jordan River, ang tinatanaw niya po ay yung kanyang nila pong promised land. Sabi ng Panginoon, yun na yung promised land ninyo. Sa inyo yan. Pero hindi nangangahulugan na sa inyo yan ay naririto kayo. Meron pa po tayong dapat na lagpasan. Okay? Meron pa po tayong, at pagdating doon ay meron pa po silang mga kalaban. Meron pa pong laban na kanila pong dapat na pagtagumpayan. So it's the same thing with us, mga kapatid. Hindi po sapat na puro declare, salita lang. We have to cross something. Meron po tayong dapat na lagpasan. Lagpasan po natin yung ating po mga takot. Lagpasan po natin yung mga bagay na nakakasagabal para marating po natin yung ating pong promise lang. Paglabanan po natin ang anumang mga damdamin na makakapigil para marating natin, para makamit natin ang mga pangako ng Diyos sa ating pong buhay. Amen? Hallelujah. And I believe as we do that, alam niyo po, makakamit po natin ang lahat ng mga pangarap na iniligay ng Panginoon sa ating buhay. So, ano man po yung mga pangarap na binigay ng Panginoon sa inyo po? Just continue to believe that God will one day give it unto you. Amen? Hallelujah. So, ilan po sa atin dito naniniwala ka na pwede mong makamit ang lahat ng iyong mga pangangailangan? Ilan po sa atin dito naniniwala ka na mayroong kapangyarihan ang Diyos na ibigay sa iyo ang lahat ng iyong mga pangangailangan? Ilan po sa inyo naniniwala na ang Diyos ay kayang ibigay ang lahat ng iyong mga pangangailangan? Sige po, kung kayo po ay naniniwala, if you believe that, let all stand up and worship Him. Hallelujah. Hura ba. We worship you, Lord. Hallelujah. We honor you.
You are worthy, worthy of all praise.